Magandang gabi, Pilipinas. Sa ating balita, napakalawak na kaulapan pa rin ng low pressure area ang nagdadala ng pagbabaha, landslides at walang humpay na pagulan sa Visayas, Mindanao at Southern Luzon. Alas 4 ng hapon, namataan po ang LPA sa layong 50 km south o katimugan ng Giyawan, Eastern Samar o 80 km northeast ng Surigao City. Ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Quiz Perez, inaasahang magpapatuloy ang mga pagulang ito sa Visayas at Mindanao, especially dito sa may eastern section, pati maging sa may Bicol region sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Sa susunod na 2 hanggang 3 araw na yan, ano po ang ating aasahan? Ito ang pahayag ni Pag-asa Weather Forecaster Quiz Perez. Unang-una, magiging maulan pa rin sa Kabisayan at Mindanao, lalong-lalo na po sa mga silangang bahagi, at kasama na rin po ang Bicol region sa loob ng 24 na oras, maging sa susunod na 2 hanggang 3 araw dahil sa nabanggit na sama ng panahon. Pangalawa, posible pa rin makaranas ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa sa ilang lalawigan ng Davao, Combal, Surigao, Bukidnon, Misamis, Dinagat, sa Leyte, sa Samar, sa Bohol, Cebu, Masbate, Sorsogon, Albay, Catanduanes, and Camarines. So basically, yung nakararaming bahagi po ng Kabisayan, ilang area sa Mindanao at itong ang Bicol region dahil sa mga patuloy na pag-ulan na inaasahan natin. Ngayon, dahil din po sa amihan na patuloy pa rin natin nasa na magpe-persist sa mga darating na araw, magiging maalon pa rin po hanggang sa napakaalon ng ilang karagatan dito sa paligid ng Luzon at Kabisayaan. Kaya yung mga kababayan nating mga isda at maliit na sakyang pandagat, huwag po muna pumalaot at patuloy na magtabay sa update ng Pag-asa hinggil nga po sa lagay ng ating panahon. Ngayon, ano naman po yung inaasa natin sa nabanggit na low pressure area? Dalawang senaryo po yung inaasa natin na posibleng mangyari. Ang isang unang senaryo, yung low pressure area ay magiging halos stationary or halos hindi kikilos. Andun lang po sa Visayas, Mindanao area maglalaro ang posisyon ng sentro nito. At dahil doon, patuloy na magiging maulan nga sa mga nabanggit na lugar hanggang sa pagdating ng Biyernes. So ayan po na yung sinasabi ni Pag-asa Weather Forecaster Quiz Perez. Dalawang senaryo ang nakikita ng Pag-asa kaugnay ng low pressure area. Una, magiging almost stationary ito at by Friday, kikilos pa kanluran patungo dito sa may West Philippine Sea kung saan tataas ang tsansa nito maging bagyo. O pangalawa, halos hindi pa rin kikilos at mananatili dito sa Visayas at Mindanao ang mga kaulapan. At by Friday ay kikilos naman ito pasilangan. Continuous monitoring naman anya ang Pag-asa sa kung ano ang magiging development sa naturang low pressure area. Kaugnay pa na naturang sama ng panahon, lumagpas na po na normal monthly amount of rainfall ang ilang lalawigan dulot na naturang sama ng panahon. Kabilang po dito ang Davao, Hinatuan, Surigao, Lumbia, Dipolog, Butuan, Tacloban, Tagbilaran, Mactan, Cebu at Maasin, Leyte. Halimbawa, ito pong sa Davao, ang normal rainfall kada Enero ay 140.3 pero sa loob ng 13 araw na ang 168.7 na rainfall amount sa Davao. Samantala, malakas na hangin at maalong kondisyon ng karagatan ang inaasahan ngayon dulot ng malakas na northeast monsoon. Base dito sa Earth Wind Map, nasa ilalim po ng gale warning ang seaboards ng Northern Luzon, seaboards ng Central Luzon, Eastern seaboards ng Southern Luzon at Eastern seaboards ng Visayas. Delikado po ang pagpalaot ng maliliit na sasakyang pandagat at iba yung pag-iingat naman sa mga larger sea vessels na maglalayag. Idinaos po ng Pag-asa ang ikalawang press conference kaugnay ng LPA na kasalukuyan nagdadala ng walang humpay ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Kung malalaman sa social media kanina na nagkaroon ng storm surge sa Holo at Patikul, Sulu. Para makumpirma kung storm surge nga ba itong naganap, narito po ang pahayag ni Yusek Del Rosario ng NDRRMC. Merong isang nagsalita doon na government official na sinabi niya it was caused by storm surge at merong about 200 houses made of light materials ang nasira. Pero ito po ay nasira dahil lang sa malakas na alon na humampas dito sa tabing dagat kung saan nakatira yung mga kababayan natin doon. At ito pumasok lang naman mga 2 to 5 meters sa inland kasi nakadikit mismo yung mga bahayan nila doon sa tabing dagat. Malakas yung alon, mayroong isang wave na medyo malakas na nakasira ng mga light materials. Pero ang nasabi nga officially, nung na-interview, it was a storm surge. So we would like to correct that. Kasi hindi po pwedeng magkaroon ng storm surge. Wala namang hangin o bagyo na magdadala ng storm surge. So wala pong katotohanan
na nagkaroon ng storm surge. At saka sa lugar na ito, normal na sa kanila na mayroong malakas na alon. At pagka alam naman nila malakas ang alon, kaya nag-evacuate na sila. Medyo mas lumaki. Punta naman tayo sa mga komento ng ating mga netizens. Sa walang humpay nga po na pagulan sa Mindanao at Visayas simula pa noong weekend, bakit hindi pa rin daw idinedeklara ng pag-asa na isa na itong bagyo? Simple lang po yan mga kababayan. Hindi pa nito naaabot ang naturang sama ng panahon ang lakas ng hangin na 45 km per hour malapit sa gitna. Na isa po yan sa mga basehan para maideklara ang isang sama ng panahon bilang bagyo. At isa po sa mga dahilan nito ay ang cold and dry air na dulot ng malakas na amihan. Samantala, simula pa ng mga unang araw ng taong ito, lumalabas na po ang mga usap-usapan na isang malakas na bagyo muli ang tatama sa bandang Kabisayaan at Mindanao. Panawagan ng DOST at Pag-asa sa ating mga kababayan na huwag magpapaniwala sa mga kumakalat na mga impormasyon na hindi nagmumula sa mga official sources o sa mga eksperto at authorized na ahensya. Narito naman ang pahayag ni Asek Mon Liboro. And to get their information sa tamang sources. No? So po, kaya po ginagawa natin itong press conference na ito. At again, nasabi na po, no, medyo hahaba po itong mga susunod na araw ay maaari maging stationary po yung low pressure area. Ang lagi po natin inaalala nga dyan yung landslide. No? Dahil basang-basa na nga yung lupa, no? At maaari po mag-trigger ito ng marami pa mga landslides. But on the brighter side nga naman po, titingnan natin na hopefully by Friday, gradually pong lalabas na itong low pressure area at mag-i-improve na ang ating weather conditions. So manatili po ang ating mga kababayan na nasa highest level of alertness at yung lahat naman po na sangay ng pamahalaan ay nakatutok na dito. At yan ang ating mga nakalap na balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan.